hands to God right now as we pray. Father God, salamat sa pagmamahal mo. Natutunan namin magmahal sa inyo. Mahalin ang aming kapwa, Panginoon. Salamat, Panginoon, because yung pagmamahal na yon manifested po dito sa COC San Pedro family. We came from different backgrounds, different family, different status of life. But we are so blessed, Father God, because despite of our differences, Lord, because of your love, we are united in our hearts. We are united in spirit, oh God. So continue to be with us, Lord. Continue to speak into our hearts. And continue to pour out your spiritual blessings upon us today, O Lord. We expect, Lord, nag-expect po kami, umaasa po kami ng blessing mula po sa inyo, O God. Make our hearts right before you through the blood of Jesus Christ. Cover us with the blood of Jesus Christ, O Lord, so that, Father, we will become worthy before you, God. Thank you so much, O Lord. All glory and honor belongs to you. We will just lift the name of the Lord alone. Walang ibang pangalan na itatas po kami, kundi ang pangalan lamang ng Panginoong Jesus. Because ang pangalan ng Panginoong Jesus, deserve niya ang highest praise. Deserve niya ang worship. Deserve niya ang glory. Deserve niya ang lahat-lahat. Thank you so much, O Lord. In the name of Jesus, let us all say, Amen, Amen, and Amen. Amen. Good morning, church. So before we sing to give Him praise and worship, let me read this verse from Psalms 30, verse 11, and it says here, "You have turned my mourning into dancing. You removed my sackcloth and clothed me with joy." So church, no matter what we've been through, God is faithful to bring healing, hope, and joy. So church, as we sing this song, let's declare His power to turn sorrow into celebration and give Him all the praise. Come on, let's clap our hands! Only her, you gave
church. The next song is Hear Us in Heaven. Let's invite God's presence to move among us, believing that His power can bring transformation, healing, and breakthrough in this place today.
Heavenly Father, we thank you for this beautiful Sunday you have given us. An opportunity to give you praise and to worship you, Lord. Lord, humihingi po kami ng kapatawaran sa mga bagay na nagawa namin, sa salita man o sa gawa. Lord, may you open our hearts and minds, Lord. Speak to us through your word. May everything we do today bring glory to you. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang umaga po mga kapatid. Muli po tayo idadako sa ating banal na hapunan kung saan lagi po natin inaalala kung gaano nadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya bago po tayo makibahagi, atin po pakinggan ang paalala ng banal na kasulatan. Sabi po sa unang Korinto chapter 11 verse 27 hanggang sa sumusunod. Kaya nga ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kaalaga ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Mga kapatid, tayo po'y lumapit sa Panginoon sa pagmamagitan po ng panalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri, sumasamba sa inyong Panginoon. Ama, salamat po sa araw na ito, sa panibagong buhay at kalakasan pinagkaloob po sa amin, Panginoon. Salamat po sa pagkakataon na ito, Panginoon, na kami po ay muling aalalahanin po namin kung ano ang ginawa mo para sa amin, Panginoon. Paano mo pinakita ang pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Kaya sa pagtanggap po namin ng mga simbolo na ito, Panginoon, ng inyong katawan at dugo, humihiling po kami, Panginoon, ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan sa inyo, Panginoon. Sa mga nagawa namin labag sa inyong kalooban, Panginoon. Lord, linisin niyo po ang puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Nang sa ganun, Panginoon, maging pagpapala at katanggap-tanggap ang gawain ito, Panginoon, para sa inyo. Lord, sa inyo po namin pinapalik ang papuri, pasasalamat,
Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sabi po sa chapter 11 verse 23 hanggang sa sumusunod, ito po ang sabi: sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya'y pagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Mga kapatid, tanggapin po natin ang tinapay. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Mga kapatid, tanggapin po natin ang sabi. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Pinagpala po ang pagkabasa at pagkain ng salita. Amen. Good morning po. Good morning. God is good? And all the time? Gising na gising. Ito tayo po sa isa pang napakahalagang parte po ng ating gawain ngayong umagang ito. Ito po yung pagbibigay. Ngayon, tanong ko, lahat tayo gusto natin maging mayaman, di ba? Yes! Wala naman siguro ang tatanggi ron. Lahat tayo gustong yumaman, magkaroon magandang tahanan, magandang sasakyan, siyempre makapal yung bank account po natin. Pero, doon po sa Book of Mark, meron po doon isang rich young ruler na lumapit kay Lord at nagtanong, Lord, paano ba ako magkakaroon ng buhay na mahaba, everlasting life? Meron na po sa kanya, meron siyang yaman, bata pa siya, malakas po siya, halos kompleto na po siya. Pero nung tinignan niya si Lord, para naawa si Lord sa kanya, parang may kulang pa. Kasi parang ang dating dito, parang gusto niya bilhin yung kanyang salvation po, which is hindi naman po dapat. Kasi kung titignan natin dito, kung obserbahan po natin yung verse dito, gusto niya makapunta sa langit, pero parang may humahatak pa sa kanya. Parang meron siya, naka-anchor pa siya dito sa lupa. Kung mababasa po natin, sinabi dito sa Mark 10:25, siya po dyan, mas madali pang makadaan ang camel sa butas ng karayom kaysa makapasok ang isang mayaman sa kaharian ng Diyos. Dati po kasi nalilito ako, butas ng karayom, tas camel, parang nasa yung comparison doon. Pero naman basa-basa po tayo tungkol sa salita po ng Panginoon. Isinasabi palang Needles Gate, isa po pala yung pintuan sa Jerusalem, sa punta sa templo. Ito po yung pintuan na binubuksan tuwing gabi lamang po para makapasok doon po yung mga workers, mga nag-train po doon, dalaladaan ka ng camel po. Na yung camel, pwedeng pumasok doon. Kasi halos kasi laki ng tao yun eh, mga ganito po. So technically, pwede pumasok ang camel. Pero ang kailangan, tanggalin muna yung mga daladala niya. Ibaba muna yung mga saddle niya, mga kargada niya, bago siya makapasok po. Tayo po kasi, aminin natin hindi, bukod sa gusto natin yumaman, gusto natin ang salvation. Pero ang problema, sa pagyaman, pagpunta ng salvation, hindi po natin maiwan yung ating mga kargada po sa buhay. Minsan nga po sa pag-praise and worship po natin, hindi tayo makataas ng kamay kasi marami tayong dala-dalahin na problema. Ganon din po. Sa pagbibigay po natin, minsan kasi nag-aalangan tayo, bakit ako magbibigay sa church? Pinaghirapan ko to. Pagod ko, dugo ko, pawis ko, ginawa ko to para maibigay ko sa family ko. Bakit ako magbibigay sa church? Mababawasan pa ang pera ko. Yayaman na naman si Pastor Rodel noon. Ganon po thinking ng isang karaniwang na sa tao, yayaman na naman pastor, ganon. Kaya po, tingnan natin mabuti.
Kasi gusto nating magkaroon ng magandang buhay. Yes, may pera ka. Pero may kulang yan eh. I-surrender mo lahat yan. Ibaba mo mga bagahe mo para makapasok ka sa daan papunta sa langit, papunta sa Ama. Ang pagbibigay po, hindi po yung burden sa atin. It's an opportunity to serve God. It's an opportunity to share po ang gospel. Maaari hindi tayo magsasalita, pero meron po tayong mga manggagawa at talagang pumunta sa malalayong lugar para makapag-share po ng gospel. Yung pong binibigay po natin dito sa gawain natin sa church, nakakatulong po ito sa pagpapalagkanan po ng gospel po. Praise God po, nakapagbukas tayo ng bagong daughter church po sa pamunan po ni Pastor Ray. So how much more kung tuloy-tuloy po tayo? Dadami pa mga daughter churches po. Dadami pa po ang makakakilala po sa Panginoon. Kaya every peso that we give is our contribution po para po makapagligtas po tayo, makapagturo po sa ibang tao na hindi pa alam papunta kay sa Panginoon sa Kristo po. Let's bow down our heads and let's pray po. Father God, in the mighty name of Jesus, Lord God, maraming po salamat, Lord God, for this opportunity na binigay niyo po sa amin upang kami makapag-worship sa inyo through our giving. Lord, may our tithes and offering, may give glory to your name, Panginoon Diyos. Nawa po, Panginoon Diyos, gamitin niyo po ang mga to para mas marami po pong tao makakilala po sa inyo. Nawa po, through this tithes and offering, Lord God, mag-glorify po kayo, may taas po ang pangalan niyo dito sa lugar na San Pedro, hindi lamang po sa San Pedro, kundi sa mga maraming pambayan. Maraming po salamat, Panginoon Diyos. In Jesus' name we pray. Amen po. I choose
is great. I'm broken inside. I'll give you my love. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside. I give you my love. Some may be weak, but your spirit's strong in me. My flesh may fail, my God, you never will. I may be weak, but your spirit's strong in me. My flesh may fail, my God, you never will. Praise the Lord! Alright, let's say hallelujah. Praise the Lord! Purihin ang Panginoon sa araw na ito. Ano po? At minsan pa tayo'y narito para pag-aralan yung kanyang salita. So as we study the Word, ano po, bilang mga disciple, ano po ang sabi natin? Pag sinabing disciple, ikaw ay mag-aaral ng Panginoon. No? Biblically speaking, of course, pag sinabing disciple, you are, ano po, committed to follow Jesus. Ano ha? And bilang bahagi po ng pagsunod sa Panginoon, pinag-aaralan po natin yung kanyang salita. Ito po ang ating, ano po, kumbaga sa estudyante, ito po ang ating textbook at very, very important po na binabasa ho natin to. At bilang mag-aaral po ng Bible, dapat meron tayong notebook, meron tayong ballpen. So today po, ano po, ay mag-aaral po muli tayo ng salita, and may I invite everybody to please stand. And let us read Isaiah chapter 40 verse 31. Ang sabi po ng banal na kasulatan sa Isaiah, ano po, chapter 40 verse 31, ganito po ang ating mapapakinggan. Sabi po niya, ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakapanibagong lakas. Sila'y lilipad na parang mga agila, sila'y tatakbo at hindi mapapagod, sila'y lalakad at hindi manghihina. Tayo po ay manalangin. Father God, maraming salamat sa oras at panahon na binigay mo sa amin ngayong magkakapatid sa ilalim ng bahay-sambahan ito upang sa inyo, Panginoon, ay sumamba, magpuri at makinig ng iyong salita. Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus, alisin mo ang anumang mga balakid sa isip at puso namin. Sa ganun po, Panginoon, ang iyong mga salita ay tuloy-tuloy na pumasok sa aming puso. Hindi lang namin ito matutunan, kundi ito'y maipamuhay po namin at maibahagi po namin sa mga taong nakapaligid sa amin na tunay, O Diyos, na kayo ang Diyos na nagbibigay ng panibagong lakas at sigla sa buhay po ng iyong mga anak. Samahan mo po kami, Panginoon, through your Holy Spirit as we study your words this morning. And we are so blessed and thankful for visitors that we have today. We pray that you're going to talk to them in a very personal way. In the name of Jesus, amen. Amen. We may be seated. Sino po dito ang walang problema? Taas po ang kamay. I guess lahat po tayo mayroong problema. Tama po? Sino naman po dito yung mayroong mga unexpected blessing? Mga hindi inaasahang blessing. Hindi inisip pero pinagpala. Alam niyo po itong dalawang ito, merong unexpected blessing, pero ito ang matindi. Meron ding unexpected trials. And sometimes yung mga trials na yun, especially kapag po ito ay napakahabang panahon o napakahabang pagkakataon, minsan pakiramdam mo parang bibigay ka na. Sino po dito yung nakakaramdam na parang bibigay na siya? Sa totoo lang po, kapag napakabigat po ng ating pinagdadaanan, minsan nasasabi mo na sana matapos na lang ang aking buhay, o kung minsan nasasabi po natin, sana matapos na ito, o minsan nasasabi po natin, hanggang kailan kaya ito? O madalas nasasabi po natin, pagod na ako. Kung nakakaramdam ka ng pagod, you are in the right place. Because today,
ang sabi ng Panginoon, bibigyan ka ng panibagong sigla. Yan ang pangako ng Panginoon dito sa Isaiah chapter 40, verse 31. Kapag ka po tayo ay napapagod, saan ba tayo kumukuha ng lakas? Sabi ng iba, ako sa kape. Pag ako nakapagkape, naku po, gising na ako niyan. Ang lakas na ika ng tibok ng aking puso, gising na ako niyan. Lalo lang po pagka kayo po ay nagpupuyat, at tayo ay merong gustong tapusin. Ang ating solusyon para magpanibagong sigla at magkaroon ng panibagong lakas, kailangan ko magkape. Sino po rito mahilig magkape bukod kay Pastor Rodel? Praise God. Huwag nyo lang po lagyan ng asukal para hindi maging acidic. Pero sa totoo lang po, darating yung punto na sa pagpupuyat mo, ang iyong mga mata ay lalaglag din at ikaw ay makakatulog. So ibig mong sabihin, yung panibagong sigla na ibinibigay ng kape may limitasyon. Sabi naman po na iba, pagka ako ay nagnanais ng panibagong lakas, ako ay nagku-quick rest. Quick rest. Yan ang solusyon. Pero po isang napanood na siya po ay kinailangan ng tinatawag nating quick rest o yung tinatawag nating power nap. So pumunta ko siya sa kotse niya kasi lunchtime, pumunta siya sa kotse niya, doon siya gumawa ng power nap. Kaya lang yung power nap niya, pagkising niya, bibituin na. Hindi power naman nangyari. Sarado na po yung company. Bakit po? Kasi yung power na po natin, kung tutusin, hindi naman siya, sabi nga po, nakakatulong. Pero ang totoo po niya, kapag pagod na pagod ka na at yung katawan mo halos bumigay na, talaga pong hanggang doon sa, sabi nga po, sa punto na kahit na may gagawin ka, hindi mo na magagawa kasi pag dilat ng mata mo, may bituin na. Sabi naman po ng iba, ako, kumukuha ko ng lakas pagdating sa pagtatrabaho, lalo na pag ako bumabiyahe, gumagamit ako ng energy drink. Sino po dito nag-energy drink? Alam niyo pa, sabi po niya, pag nakainom ako ng energy drink, energized na ako niyan. Pero alam niyo po, mga kapatid, kahit po, minom po kayo ng energy drink, meron pong limitasyon po yan. Yung iba naman po, sabi nila, ako ang kinukuhanan ko ng lakas, mag-scroll ng social media. Sino po dito yung lumalakas kapag nag-scroll ng social media? Meron po? Meron po? Lumakas ba kayo? Noong pong, sabi niya, nanghihina ako, kailangan ko mag-scroll ng social media. Scroll, lumakas ako. Meron po ba? Wala eh. Di po ba? So hindi po totoo. Kung ito man ay naghahatid ng lakas po sa inyo, kung ito po ay naghahatid ng palibagong sigla po sa inyo, at the end of the day, makikita nyo pa rin ang sarili nyo na kayo po ay may panghihina, meron kayong pagod. At ang sabi po natin, hanggang kailan ko ito kakayanin, pagod na ako. Na andyan yung work deadlines, merong problema sa family, merong may sakit, merong broken relationship, may financial stress, wala akong pera. Maganda lang ang forma ko pero walang laman ang bulsa ko. Pag hinold up ako, patay. Kawawa yung mga hold up sa akin. Sino po yung nagsabi rito na, naku po, pagod na ako sa dami ng pinagdadaanan ko. Totoo po mga kapatid, ang daming dahilan para mapagod. Napakarami po. Especially sa panahon pong ito. Pero ang pangako po ng Panginoon sa Isaiah chapter 40 verse 31, God reminds us of powerful truth. Ano yung truth na yon? Na ang tunay na lakas ay nagmumula sa Kanya. Hindi sa kape, hindi sa power nap, hindi po sa tinatawag po nating mga energy drink. Ang tanong po ito, nararanasan mo ba yung lakas na yan na nagmumula sa Panginoon? Kung ikaw ay Kristiyano, nararanasan mo ba ito? Nadarama mo ba na talagang binibigyan ka ng Lord ng panibagong sigla? Ang tanong po ay, Pastor, paano ko ba yung mararanasan? Sabi po, paano ba natin mararanasan ito? Sabi po ng marami, ang sagot po ng Panginoon, magtiwala ka. Pastor, ano po bang ibig sabihin na magtiwala sa Panginoon? Alam niyo po, gusto ko kayong bigyan ng background po. Ditong text na binasa po natin. Para makita natin yung context. Noong time na yon, yung mga Israelites, they received this promise, Noong mga time na yon, naka-receive sila ng pangakong ito, natanggap nila ang pangakong ito, they are actually
in the exile in Babylon for several decades, ang perspective po nila ay talagang napakadilim ng kanilang buhay. Doon sa Isaiah 40 verse 27, ang sabi po nila, "My way is hidden from the Lord, and my right is disregarded by my God." Ang pananaw po nila, pinabayaan na sila ng Diyos. Iniwan na sila ng Panginoon, at ang Panginoon hindi na nakikinig sa kanila. And Isaiah uses a pair of words, faint and weary. 3 times in the span of a few verses doon sa chapter 40 verse 27 hanggang 31. Ito po mga Israelites, they were exhausted because they were slave at that particular time. Inalipin po sila, pagod na po sila, burden, ang dami pong namatay sa kanila, mga mahal nila sa buhay na napalayo po sa kanila. And so, iba't ibang circumstance ng buhay ang nagatid ng pagod sa kanila. Not only they are physically weak, but also they are weak in the spirit. Pagod na pagod yung katawan nila, but at the same time, pagod na pagod yung kanilang espiritu. At ang pakiramdam nila, ang Diyos ay hindi nakikinig sa kanila. Have you ever felt that way? Na sometimes when you pray, Lord, bakit gano'n? Parang hindi ka naman nakikinig sa akin. I've been praying for this particular instant, for this particular problem that I have. And yet, Lord, parang hindi ka nakikinig sa akin. Paulit-ulit na lang itong problema ito. Problema ko na naman ngayon. Lord, hindi ka ba sasagot sa akin? Yung pinagdadaanan mo ngayon, pinagdaanan ng Israelites yan. Pero ang ganda po ng pangako ng Panginoon, those who trust in the Lord, sabi po ng Isaiah, napakalinaw, the Lord will renew their strength. Awit chapter 28 verse 7, napakalinaw po ng sinabi ng talata. Ang sabi po, ang Panginoon ang aking lakas. Hindi ang coffee. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi kape, kapatid. Hindi po kape. Baka nga po tubuhan ka pa ng nervyos dahil sa kape. Hindi po kape. Hindi power nap. Hindi energy drink. At sabi po ng talata, chapter 28 verse 7, ang Panginoon ang aking lakas. Ang aking kalasag. Sa Kanya nagtitiwala ang aking puso at ako'y natutulungan. That is the secret, mga kapatid, kung bakit ang mga Kristiyano, despite ng dami ng problema, despite ng dami ng pagod, nakakapagpatuloy tayo because meron tayong Diyos. Yung Diyos na yon ang ating lakas. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Pero magkakaroon lang po ng effect sa atin itong talata ng Isaiah chapter 40 and at the same time itong awit chapter 28 verse 7 in one condition. Ang Panginoon ang iyong lakas kung magtitiwala ka sa Kanya. Kasi kahit na po ang Panginoon ang talagang kalakasan natin, hanggat hindi tayo nagtitiwala sa Kanya, hindi mo madadama yung kalakasan. Hanggat hindi tayo nagtitiwala sa Kanya, hindi magkakaroon ng panibagong sigla sa buhay mo. Especially kung nowadays, pagod na pagod ka na sa buhay mo, all the more na kailangan mo magtiwala. All the more na kailangan mong ilagay ang pananampalataya mo sa Lord. Ang problem sa atin kung minsan ay pinagdadaanan tayo, doon tayo kulang. Ang Panginoon ang aking lakas. Yes. Ang tanong, may tiwala ka ba sa Kanya? Maybe you will ask, Pastor, ano po ba pag sinabing pagtitiwala? Number 1, trusting God is active, not passive. When we say trusting the Lord, ibig pong sabihin niyan, active, hindi po passive. Pag sinabing active, kumikilos, may ginagawa. Hindi po ito, sabi nga, pagtitiwala na wala pong gagawin sa part po natin. Ano po yung part po natin? Yung paghihintay na may pagtitiwala. Magtiwala sa Panginoon, napakahalaga po nito. Sabi mo nga sa katabi mo, magtiwala ka sa Panginoon.
Now, ano ba? Ibig sabihin, pag sinabi magtiwala sa Panginoon, doesn't mean uupo ka na lang at hihintayin ang lahat ng solusyon na bumagsak sa langit sa iyong harapan. Hindi po mangyayari yun. Trusting God is active, not passive. It doesn't mean that you're gonna sit down and the Lord will pour out the answer right before your eyes as you sit. Hindi mangyayari yun. It means you are going to actively seeking God, praying, reading His Word, worshiping the Lord, having a time with God, and obeying God, miski na napakahirap. At alam niyo po kung saan nasusubok yung pagsunod? Sa panahon na mahirap. Tama po? Sa panahon na mahirap, doon tinitignan ng Lord kung gaano po talaga tayo willing sumunod. Kasi pag madali, easy lang yan, madali lang sa akin yan. Susunod ako, madali lang eh. Pero ang tanong ito po, pag mahirap, are you still willing to follow God? Especially when you are in a hard time of life. Especially when you are out of financial, when you are out of finances, when you have a difficulty with your health, especially when someone has having a problem inside the family, doon po tayo nasusubok eh. Paano na? Gusto mo umattend yung asawa mo, ayaw na. Give up na. Ano mangyayari sa iyo? Ang lakas pa naman makahatak ng partner. Malakas makahatak yung partner. Yung mga kasama sa bahay, malakas humatak po yan. And kung hindi ho tayo pare-pareho ng pananampalataya sa loob ng tahanan, makikita mo yung sarili mo, lalo ka manghihina. Gaano karami po sa atin na kapag nagkakaproblema doon hindi umaten? Hindi ako aaten. Bakit? Marami akong problema. Mali! Doon mo nga mas kailangan umaten! Hindi mo na ikaw aaten ang prayer meeting. Bakit? Ako hindi marami pinagdadaanan. Mali na naman! Doon mo nga mas kailangan umaten ng prayer gathering para yung mga pangangailangan mo, pinagdadaanan mo, mailalapit mo sa Diyos. Kung kailan ka maraming pinagdadaanan, doon ka dapat mas masipag, mas masidhi sa paglilingkod sa Lord. Yung mga dati mong ginagawa, gawin mo uli. Huwag mong sukuan, huwag mong tigilan. Kasi pag tinigilan mo yan, maniwala ka, hindi magkakaroon ng panibagong sigla. Lalo kang malulubog sa pinagdadaanan mo. Ilan po sa atin yung nakaranas na noong sila po'y naging inactive, lalo pong napariwara ang kanilang sitwasyon? Marami. And then they came to realization na, nung lumayo ako sa Lord, lalo akong walang nakitang solusyon, lalo akong nagka-problema, hindi ko makita yung ano. Bakit? Lumayo ka kasi. Trusting God is active, not passive. No, ang problem po sa atin, yung tinatawag po natin challenge of instant gratification. Am I right? Pag sinabing instant gratification, this is a challenge. Why? Because sa panahon ngayon, sanay tayo sa instant. Everything is instant. Noodles, instant noodles. Messaging, instant messaging. Di ba? Ano ba? Gusto po natin ng instant results. Ayaw natin ng nahihirapan tayo. Tama? Tama po? Dahil lahat ngayon, kunin mo lang ang cellphone mo. Kung ikaw ay gutom ng pananghalian, pumunta ka lang dyan sa Foodpanda o kung anong app po dyan, pindutin mo lang. Basta may pambayad. Ha? Kasi kahit anong pindot mo dyan, kung wala kang pambayad, patay ka. Hindi ka madadatna. Kung may pambayad ka, isang pindot lang, nakaupo ka, nanonood ka ng TV, maya-maya, kakahul ang mga aso mo, kaya may magdo-doorbell sa'yo, naandyan ang pagkain. Instant! Lahat sa panahon ito, sa time natin na to, lahat nakukuha natin ng madali. Magpa-viral ka lang, instant money yun. Oo. Gusto mo magkapera? Mag-viral ka. Kapag ka ang viral mo umabot mga 5 milyon, babayaran ka pa ni Facebook, babayaran ka pa ni YouTube, o ay di instant money. Kaya marami po ngayon umaasa dito sa mga madadali. Eto problema, hindi na natin natutunan yung process.
Kaya marami po ngayon, ang daling sumuko sa buhay. Magkakatrabaho, pag nagkatrabaho, nahirapan, re-resign na ako. Hirap-hirap na pinagkagawa, lilipat ako. Pagdating sa isang company, napagod, nahirapan, ayoko na rito. Lipat na naman ako. Di mo napansin yun? Bakit marami po ngayon ang bilis magdesisyong mag-resign sa trabaho? Because they don't want to accept challenges. They don't want the process. Bakit may mga prayers tayo na hindi agad sinasagot ni Lord? Because God wants you to have and to experience the process. Ano ba ang kagandahan pag na-process ka? Napakaganda po. Ma-appreciate mo yung sagot ng Lord kasi dumaan ka sa process. Bakit marami mga tao nagre-resign na lang agad sa trabaho ay katatanggap lang? Because di po nila na-appreciate yung process na pinagdadaanan na napakahirap. Pero lahat ng mga dumaan sa hirap, na-appreciate po nila yung work, na-appreciate po nila yung blessing, at kanilang inakap ito because alam nila kung gaano kahirap yung process na pinagdaanan nila. Kaya mga young people, mga nanay at mga tatay, mga bisita, kung kayo po ay may mga pagsubok na pinagdadaanan ngayon, embrace the process. Trusting God is active, not passive. Huwag mawawala ng tiwala sa Diyos. Amen po ba? Di ba? Totoo po na minsan ang tagal ng sagot. But you know, sa waiting season, doon sa process season, doon tayo natututong magtiwala sa plano ng Diyos at hindi sa sarili nating diskarte. Hallelujah! The second is, let me state this verse for all of you. Kawikaan chapter 3, verse 5 to 6. A very wonderful reminder for all of us. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso. Huwag kang manangan sa iyong sariling karunungan. Huwag gumawa ng sariling diskarte. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at itutuwid niya ang iyong mga landas. Tiwala. At pag sinabing tiwala, hindi ito passive. Dapat, pag may problema, mas lalo kang maging active. The second, trusting God renews our strength. Ito na. Ang ganda ho nito. Pag nagtitiwala ka sa Panginoon, ito na po ngayon yung pa-promise ng Lord. Strength beyond our limits. Anong promise dito? Bibigyan tayo ng panibagong lakas. Hindi ito physical strength lang. Hindi po physical strength ang binabanggit lang dito. But most of all, yung inner strength na galing kay God para kayanin natin ang buhay kahit gaano kabigat. Tanong po, mabigat po ba ang buhay natin ngayon sa Pilipinas? Ba, parang gagaan ang buhay nyo. Nakakatuwa naman, ha? Ulitin ko yung tanong mo, mabigat po ba ang buhay sa Pilipinas? Kung tayong lahat po may choice na lumipat sa ibang bansa, palagay ko pipiliin natin lumipat sa mga maunlad na bansa. Ano po? May choice lang naman. Pero dahil nandito po tayo sa bansang ito at dito tayo nilagay ng Diyos, damang-dama po natin yung bigat ng buhay. At tanong, paano ito kakayanin? Sabi po ng banal na kasulatan, trusting God renews our strength. Mga kapatid, ito promise ng Panginoon, magkakaroon ng panibagong lakas. Not just in physical strength, but the inner strength. Galing kay Lord po yan para kayanin ang buhay. Inner strength. Now, bakit inner strength? Because ganito po yan. Kahit po malakas ka physically, pero meron kang dinaramdam inside, mahina ka physically. Yung parang lambot na lambot ka, kahit malakas yung katawan mo, pero pag meron kang anxiety, pag meron kang mga iniisip, pag meron nagpapahina sa kalooban mo, you feel weak physically. And so, ang ginagawa ng Lord, ang pinalalakas po niya sa atin yung inner
yung loob. Bakit po? Nagbibigay siya ng panloob na kalakasan para po nang sa ganon madama ng katawan mo yung sigla. Hindi ba pansin? Yung mga may sakit na naglilingkod sa Panginoon despite of their physical, sabihin po natin, weakness, physical limitation, nakita niyo po yung sigla sa kanila. Nakita niyo po. Bigay ko po sa example. Ano po, si Tatay Renato, ayan, ako po sa wheelchair, ano po, ayan, taas ang kamay. Alam po ba ninyo na laging excited yan na sumamba sa Panginoon? Oo, madaling araw pa lang po yan, nagbibihis na. Kaya nung minsan, wala palang worship. Hindi masusundo for worship. Nalungkot po siya ng gusto. Napanggit mo lang sa akin. Walang susundo. I guess, tama? Walang susundo. Pero bihis na po siya. Pinanghinaan po siya. Bakit po niya naramdaman yung panghihina? Kasi mula sa loob. Pag nanghina ang kalooban, pati pisikal nanghihina. Di mo napapansin. Yung mga taong wala naman sakit, pero pag iniisip nila, may sakit sila. Kita mo sa itsura. Pero yung mga taong sa kabila na maraming pinagdadaanan, sa loob po nila, mayroong sigla, mayroong panibagong lakas, kita mo rin sa kanila, masigla sila, at they are unstoppable to serve the Lord. Bakit sila unstoppable? Because they have this inner strength that comes from the Lord. Amen po ba? Na paano nakakapagpalakas sa atin na magtiwala sa Diyos? According to Clarence L. Hayne Jr., isang writer, may tatlong paraan kung paano pong nakapagbibigay ng lakas sa atin ang magtiwala sa Panginoon. Number 1, focus. Focus. Trusting or hoping in the Lord takes the focus of your situation and places it on the Lord. Paano hindi ka lalakas? Ay yung focus mo na dati nakatuon lang sa problema, ngayon nakatuon sa Panginoon. Lalakas ka talaga. Alam niyo ang nakakapanghina? Pagka ikaw nakapokus sa problem. Pag doon ka nakapokus sa problem, lalo ka manghihina. Pero pag nakapokus ka kay Lord na sumusolusyon ng problema, lalakas ka. So ang focus po, napakahalaga. At yan po yung nagagawa pag nagtitiwala ka sa Panginoon, mga kapatid. Trusting or hoping in the Lord takes the focus of your situation and places it on the Lord. Wala ka na ngayon focus sa problem. Ang focus mo na ngayon sa Panginoon. Bakit? Tiwala ka sa Lord eh. Pangalawa po, tinatawag po natin faith. Trusting or hoping in the Lord gives you an assurance that produces renewed strength. Hope gives you an assurance, or trusting the Lord gives you an assurance that infuses you with renewed strength. Itong assurance na ito stems from God's faithfulness. Alam mo yung pananampalataya na ganito. Yes, may pinagdadaanan kang problema. Totoo yan. But you know, God is faithful. And because God is faithful, hindi ka niya pababayaan. Pakipaalala mo nga sa tabi mo, hindi ka pababayaan. Di ba? Hindi ka mababayaan. Hindi. And so naririnig yung ating pananampalataya, pag nare-remind po tayo, God is faithful. So kung may pinagpe-pray ka, hindi dumating yung pinagpe-pray mo, remember, God is faithful. And when we say God is faithful, ibibigay niya yung best para sa iyo kasi tapat siya sa iyo. Kahit na ikaw hindi ka tapat sa Kanya. Sabi mo nga, aray ko. Totoo po. Many times in our lives, we are unfaithful to God. And yet, because God is faithful, kung ano po yung pinakamaganda sa'yo, gagawin pa rin niya. Why? Character ni God yun eh. Hindi ka man faithful, tapat pa rin siya sa'yo. At yung pinakamaganda yun ang bibigay niya kasi anak ka niya. Amen po ba? Sino po rito yung mga magulang? Binibigay sa anak yung pinakapangit? Anak, kasi anak kita, sa'yo na yung pinakapangit, sa kapitbahay na lang natin yung pinakamaganda. Meron po bang ganun? Pag may ganun po kayong magulang, tawagin niyo ako at makausap. Di ba, wala namang ganun eh. Of course, as parents, we always, we always aiming for the best para sa children po natin. Tama po ba? Ilano na po ang Diyos. Kung tayong mga masasamang magulang, mga makasalanang magulang, ay nag-iisip ng pinakamaganda para sa ating mga anak, how much more ang Diyos
na banal at pinakamabuti ang hindi mag-iisip ng pinakamaganda para sa iyo. Kaya pag meron kang hinihingi, hindi binigay, magtiwala ka. God is faithful. Huwag sasamahan loob. Huwag yung pag hindi na ibigay, hindi na ako kakatin, hindi na ako maglilingkod kay Lord. Masipag pa naman ako. Tapos, nag-pray ako, hindi naman binibigay ni Lord. Hindi naman yata totoo yung preaching ni Pastor. What? Alam mo, pagka ikaw ay may pinagpe-pray at hindi binigay, meron po kasi siyang ibibigay na mas maganda kesa sa hinihingi mo. Ilan po dito sa atin? May mga dumating, hindi naman po nila pinag-pray yun. Ni minsan hindi nila na-imagine pero dumating sa buhay po nila yung blessing na yan. Ano ba natin si Lord? Deserve na yan, di ba? Imagine mo pa, hindi mo naman hiningi. Noong bata ka, hindi mo nga na-imagine yan eh. Hindi mo nga na-imagine yan nung bata ka, and yet nasa iyo ngayon. Imagine mo, gaano ka-faithful ang Diyos. Hinihingi lang ng Lord na, may mga bagay na hindi natatanggap, tiwala ka lang sa akin ha. Because I have the best plan for you. Anak kita eh. Amen po ba? Anak, bigay mo lang yung buhay mo sa akin. Ako bahala na magbibigay ko yung best para sa iyo. Another thing na binanggit po nitong author is yung tinatawag natin fortitude. Trusting or hoping in the Lord motivates you to keep going. Kapag nagtitiwala po tayo sa Panginoon, mga kapatid, eventually, no? God will come through in your situation. Huwag ka lang mainip. Huwag kang gumawa ng sariling diskarte. Isang araw, maniwala ka. No, magtiwala ka sa Panginoon. Darating yung eksaktong sagot para doon sa situation mo. And this thing will allow you to persevere even in the face of adversity. At ito yung dapat nating matutunan. Ang mga magulang ngayon, of course, lahat naman siguro, gusto po natin yung mga anak natin, mataas ang IQ, tama? Mataas po yung, puro mataas na lang ang IQ. Karamihan. Bata pa, sige, aral-aral. Alam niyo kung anong bumagsak po? Yung SQ. Alam niyo SQ? Social quotient. No? Ito pa, yung AQ. Alam niyo yung AQ? Adversary quotient. Yung matutunan po nilang humarap sa adversaries ng buhay. No wonder, marami po talaga ang walang tiyaga pag dumadaan sa matinding problema. Kaya po uso ngayon ang mental health problem. Because hindi natututunan ng maraming tao ngayon yung AQ, which is adversary quotient. Why? Ayaw kasi natin magtiwala sa Lord eh. Bakit po? Yung process po kasi ng Lord minsan ang tagal. Ang tagal. May process na madali. Tama po? May process na madali. May process na matagal. Pero ito, titiyakin ko sa iyo. Yung order na matagal sa restaurant, tiyak yun yung masarap. Amen? Umorder na ba kayo minsan? Tapos yung pong nag-order doon sa kabila, ang bilis naman dumating. Ba't ganun ang bilis sa kanila sa atin kanina pa? Para naman in-order lang nila pritong isda. Ikaw naman in-order mo bulalo. Tagal pa kuluan noon. So maghintay ka. You get the point? Bakit Lord, si kapatid na ganito, natanggap nila yung pinagpe-pray niya? Simple lang naman yung hinihingi niya eh. Ikaw yung hinihingi mo, kaya matagal niluluto ko pa bulalo to eh. Matagal to pakuluan. Maraming gadong ang uubusin dito. Ang point po, simple lang. Yung ibibigay ng Lord sa'yo, pag matagal, asahan mo, masarap yan. Niluluto lang masarap. Antayin mo yung process, pagtiyagaan mo. Fortitude, mga kapatid. Lalo kang pinatitibay. Sabi po nung talata, binasa natin, tulad daw po ng, ba't kaya hindi po pipit? No? Tulad ng pipit. O kaya daw. Di ba? Yung, ba't kaya hindi ginamit nila yung kalapati? No? O kaya uwak. Di ba? Bakit eagle? Bakit eagle? Hindi ba natanong yun? O kaya chicken ang ginamit ni Lord? Ikaw ay magpapanibagong lakas tulad ng chicken. Eagles. Bakit eagles? Ang agila po kasi,
Hindi lumilipad gamit ang sariling effort. Okay? Ang galing po ng agila eh. Ang agila po, kaya po tinutulad doon, kasi po ang agila, inaakyat nila ang mataas na hangin para lumutang. Ano po? At hindi sila napapagod sa bawat paglipad. And ganito rin po yung lakas na binibigay ni God sa atin. Hindi mo kailangang pilitin dahil siya mismo ang mag-aangat sa iyo. Kailangan mo lang mag-glide sa gusto ni Lord. Glide lang, ito ang gusto ni Lord. Sige lang, sunod ka lang. Hindi yung kontra ka ng kontra. May gusto si Lord, pero kinokontra mo. Kaya maraming mga Kristiyano ang nakakaramdam ng pagod kasi laging nakakontra kay Lord. Mag-church ka every Sunday. Eh Lord, ang dami kong gagawin kaya. Pag di ka gumawa ng kakainin namin, okay, tamo na. Hindi may kontra ka kaagad. Maglaan ka ng kaloob. Ano ba yan? Kaloob na naman. Puro na lang offering. Kontra ka ng kontra eh. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang kontra. Yan. Di ba? Kaya pala nakakapagod. Alam mo kung matututunan mo lang na sa kalooban ng Diyos mag-glide ka, Lord, dito ba gusto mo? Yay! Sarap naman, Lord! Dito pala gusto mo, di ba? Glide lang! Glide! Sige lang! Hindi ka mapapagod. Dahil si Lord mismo ang mag-aangat sa iyo. Huwag mong piliting umangat sa sarili mong kagustuhan kasi mapapagod ka. Hayaan mo si Lord mag-angat. Wait on the Lord. Maghintay ka. Diba? Anong sabi ni Exodus 15:2? Ang ganda na sinabi po rito eh. Ang Panginoon ang aking kalakasan at aking awit. Siya ang naging aking kaligtasan. Kayo po ba pag may problema, umaawit kayo sa Panginoon? Ha? Eh, kaya pala hindi kayo masaya, hindi kayo umaawit. Baka naman may problema na kayo. Ang kinakanta niyo pa yung mga malulungkot na mga worldly. Eh talagang sasaktan ang puso niyo yan. Lalo kayo mahirapan pag may mga problems po kayo. Diba? Magpatugtog po kayo ng mga praise and worship para nalalagyan po ng magagandang awitin ang isip po natin. Katibayan na you are gliding sa kagustuhan ng Diyos. Parang ang dali lang, ano? Madali lang naman po talaga kung susunod. Yun nga po ibig sabihin ng trusting. O, pangatlo po. Trusting God must always be present in the three stages or season of life. Alam niyo, yung buhay natin may season. May panahon po yan. There is what we call season of soaring, season of running, and season of walking. Now, when we say soaring like an eagle, sabi po dun sa talatang binasa natin, ito yung mga victory moment natin. Mga victory moments. Ito yung mga panahon na parang lahat smooth, lahat maayos, at yung feeling mo, you are unstoppable. Ito yung season of joy, season of success. Don't forget, God gives you the strength to soar. Yun ang huwag natin kakalimutan. Eh meron pong iba, pag nagtagumpay, ang Diyos pa ang kinalimutan. Sablay. So in the season of soaring, or in the season of victory, in the victory moments, tatandaan mo, kasama mo ang Diyos. Kasama mo ang Diyos. Amen po ba? Amen. Nakagraduate ka sa pag-aaral, kasama mo ang Diyos. Naging matagumpay ang iyong interview, kasama mo ang Diyos. Pumasa sa exam, kasama mo ang Diyos. Season of victory sa buhay natin. Nagkaroon ka ng malaking blessing kasi pinagpala ka ng Diyos sa trabaho mo o sa negosyo mo. Victory moments, kasama mo ang Diyos. Ang tiwala nasa Diyos, hindi sa blessing. Ulitin ko po. Ang tiwala nasa Diyos, hindi po sa blessings. Doon po dapat sa blesser. Doon sa nagpapala ang tiwala, hindi doon sa pagpapala. So, ang focus ay doon sa nag-bless, hindi doon sa gift. Malungkot po pag ang focus mo sa gift. Kasi pag nawala yan, love ka na naman. There is also a season of running without growing weary.
Ito yung mga hustle moments natin. Kung merong victory moments sa buhay, meron din mga hustle moments sa buhay. Ito naman yung season na minsan sobrang busy, ang daming kailangan gawin, ang daming dapat tapusin, daming deadlines, left and right. Nako, ang dami-dami mong kailangan ayusin. Pero dapat natin tandaan sa season na yan, with God, kahit pagod na pagod ka, kaya mo pa rin tumakbo sa buhay nang hindi sumusuko kasi kasama mo ang Diyos sa season na yan. Hindi naman po dyan natatapos yung season. I don't know kung nandito kayo sa tinatawag nating season of survival. Survival moments, meaning ito yung walking and not fainting. Ito yung hindi ka na makatakbo, lakad na lang kasi pagod na pagod ka na. Merong maraming sa mga seasons na ito. Ano po? Ito po yung isang pinakamahirap, yung survival mode, yung survival moment sa buhay po natin. Yung hirap na hirap ka na. Yung tipong one step at a time na lang. Pero tandaan mo, ang promise ni God, hindi ka rin manghihina. Bakit? Kasi bawat hakbang mo, kasama mo si Lord. Alam niyo, sabi po doon sa Deuteronomy 31 verse 16, ang ganda nito. Maging malakas at matatag ang inyong loob. Huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Lagay mo sa puso mo yan. Huwag kang matakot ni panghinaan ng loob sapagkat ang Panginoon na iyong Diyos ay suma sa iyo. Hindi kanya iiwan ni papabayaan. Hindi ka iiwan ng Lord. Alam mo, iiwan ka ng lahat ng mga taong even mahal mo sa buhay, mga taong pinagkatiwalang, iiwan ka niya. Pero merong hindi ka iiwan kahit kailan. Hindi ka iiwan ni Lord. Yung katabi mo, isang araw, iiwan ka niya. Ay nako, miski ayaw nyo. Ako isang araw, iiwan ko kayo. Pag sinabi ng Diyos, anak, time to get home. Time to be home. Pag sinabi ng Diyos na oras ko na para pumunta sa heaven, iiwan ko kayo. Pero alam nyo, kahit iiwan ko kayo, merong Diyos na kahit kailan, hindi ka iiwan. Kaya magtiwala at mahalin mo ng todo-todo ang Diyos na hindi ka iiwan. Huwag masyadong mahalin at todo-todo ang pagmamahal doon sa iyong boyfriend o girlfriend. Iiyak ka dyan isang araw. Oo. Totoo naman eh. Pag iniwan ka niyan, ngal-ngal ka. Hindi mo nabibiro. Sigurado yun. Pero alam mo si Lord, siya magpapatahan sa'yo. Sasabihin niya sa'yo, di ba sinabi na ni Pastor, lahat ng tao iiwan ka. Pero ako, hindi kita iiwan kahit kailan. So, put your love, your trust, your hope in the Lord. Kasi ang sabi rito, hindi ka niya iiwan, hindi pababayaan. Sarap, no? Feel nyo? Ha? Parang hindi naman. Feel nyo po ba? Palapakan nga natin ang Panginoon. So, here's my challenge. Hindi laging soaring high ang faith life, mga kapatid. Huwag mong i-compare yung journey mo sa iba. Ulitin ko po. Huwag mong i-compare yung Christian or life journey mo sa iba. Whether soaring, running, or walking, laging tatandaan, bawat season may purpose si God. Kung bakit mo yung pinagdadaanan ngayon, maaaring hindi mo pa naiintindihan, pero kung bakit mo yung pinagdadaanan ngayon, may purpose si God. So anong nais ng Panginoon? Batay doon sa Isaiah 40:31. Number 1, prioritize God in your life. Prioritize God in your daily life. Kahit simple lang, spend time with God. Start your day with prayer. Read even a short verse or chapter of the Bible and remind yourself of the promise. You can only remind yourself of the promises of God if you're gonna look at the Bible. Diba? Second, trust His timing, not yours. Trust His timing. Hindi yung timing mo. Kasi lagi kang wala sa timing. Aminin mo na yun. Lagi kang wala sa timing. Pero si God is God of
perfection. So, He will always come and He will always answer at the perfect time. Trust His timing, not yours. Huwag panghinaan ng loob kung mukhang matagal ang sagot. God's timing is always perfect and is working even when you don't see it. He's working even when you don't see it. Hindi mo nakikita ngayon, but God is working on it, mga kapatid. Isaiah chapter 60 verse 22, sa kapanahunan, gagawin ko ito ng mabilis. Pag dumating yung time na yon, bibilisan ng Panginoon para sa'yo. Para sa'yo. Lastly, be a source of encouragement. Kung may kilala kang pagod na, tila nawawala na ng pag-asa, parang buhuna ang kanyang hope. Why not, mamaya pag-uwi, share this verse, share this Isaiah. Let them know na hindi sila nag-iisa at may lakas na naghihintay para sa kanila. All they need is trust the Lord. 1 Thessalonians chapter 5 verse 11, dahil dito, magpakatibay kayo at magpakalakas ng loob, gaya ng ginagawa ninyo. Here's my conclusion. Isaiah chapter 40 verse 31 is a reminder. Reminder po sa atin, hindi tayo nag-iisa sa journey natin bilang mananampalataya. At kung pagod ka na, pangalawa, kapit lang. Sabi mo nga sa katabi mo, kapit lang. Ano yung kakapit? Kay Lord. Another reminder, trust God. Wait on Him and let Him renew your strength. Keep in mind, mga kapatid, tiwala sa Diyos, paghihintay sa Kanya, at pagpapanibagong sigla. Ang lakas na nagbumula sa Diyos, accessible po. Accessible po yan sa pamagitan ng panalangin, pagbabasa ng Bible, ng pagsamba. Yan po, nagpapalakas ng tiwala natin sa Diyos. Tandaan natin, hindi kailangan pilitin ang lakas. Hindi mo kailangan pilitin. Gumawa ng sariling diskarte. Gumawa ng sarili mong ideya. Hindi po. Si God mismo ang magbibigay sa iyo nito sa tamang panahon. Mabuhay tayo, mga kapatid, sa panibagong lakas na loob ng Diyos. Bunga ng ating pananampalataya sa Kanya. Why not offer your life to God? So we stand. Let's worship the Lord. And Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Offer your life. Lord, I offer you my life. Let's sing it from the top. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets and all my unclaims, the joy and the pain. Bigay mo lang
itinataas namin ang aming mga kamay sa inyo. We surrender our lives to you. And lahat ng meron kami, ng mga pinagdadaanan namin sa buhay, Lord, ako minsan parang ang tagal-tagal ng process, Lord, binibigay po namin sa kamay ninyo. Lord, tulungan mo po kami magtiwala at sa umagang ito ay magkaroon ng panibagong sigla na nagmumula lamang po sa inyo, Panginoon. Panibagong sigla ng pananampalataya, panibagong sigla ng aming puso, panibagong sigla ng desire ng paglilingkod po sa inyo. Lord God, Heavenly Father, maraming salamat po because sa oras po ito, Lord, ay tinanggap po ang aming panalangin na ito at ang iyong kalakasan ay tumaglaloy na po sa buhay ng bawat isa sa amin ngayon. Thank you so much, Lord, for the renewed strength, oh God, for the new power na binigay mo sa amin through your Holy Spirit. Salamat, Panginoon, because alam namin, Lord, that in your time, lahat ng pinagdadaanan namin, Lord, meron po kayong eksaktong sagot na kung saan, Panginoon, beyond our understanding, beyond our expectations. So, God, we just want to say thank you so much, Lord, because for us, as we offer our lives to you, lahat ng aming maipinag-pray sa inyo, lahat ng aming in-offer po sa inyo, even yung toughest problems namin, Panginoon, tinanggap mo po ito kaya, Panginoon, may solusyon na at tinanggap na po namin ito dahil ito hinihingi namin in the name of your Son, our Lord God and Savior, Jesus Christ. Let us all say, Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa panibagong sigla. Napakabuti mong Diyos. Hallelujah. Let us remain standing as we call on our praise and worship team to lead us in our closing song. Your
Tuloy po tayo manalangin. Ama namin Diyos, Diyos po ba magpapagalihan sa lahat. Sa umagang ito, muli po kami nagpapasalamat sa papanong nahayaan ng mga salita mo na tunay nga na itong silbing kalabasan na espiritual na pananampalataya. Sapagkat ang nahayag sa umagang ito na kung paano ay dahil nyo sa amin na kami ay patuloy na magtiwala sapagkat ikaw ang Diyos na kung paano ang mga salita mo ay tunay at sapat at kahit kailan hindi nakukulang. Salamat Ama sapagkat ang mga salita mo ito ay naging daan upang ang bawat sa amin kami ay patuloy naging magiging matatag sa pananampalataya sapagkat ang iyong kabutihan ang may pakailanman. Salamat sa kabutihan mo, Ama, sapagkat sa oras na ito, alam po namin na pagsapaglaban namin sa bahay-sambahan, kami po ay iyong iingatan, kami po ay iyong sasamahan, at sa lahat ng aming gagawin, ikaw bigay sa amin ang kalakasan. At sa lahat ng mga pagsubok, Ama, alam po namin na ang lahat ng magtitiwala sa iyo, Ama, ay patuloy niyo pong pagtatagumpayan. Sapagkat ikaw ang Panginoon Diyos na tunay na makapangyarihan, at ito ang labis namin pinagpapasalamat sapagkat napakabuti mo at napakabuti mo magpakailanman. Ang lahat ng ito ay ang pinapasalamat, dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon, ay sumasa Kanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang paghahari at kapangyarihan sa kauna-unahang panahon, ngayon at magpakailanman. Amen.